I'm Ricky Sunga. And I'm Ruel So, We are the Double R sa Radyo Bandido aired every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. on Radyo Bandido TV, simulcast on DCRJ 8:10 a.m., You can also watch Sky Cable Channel 224. digital boxes, and on free-to-air TV. You can watch also in social media site facebook.com DZRJ 810 a.m. And our official YouTube channel. So you can like Share, and subscribe to our social media site. Dobles opinion at reaksyon. Dobles impormasyon at kaalaman. Kita'y dobleng tuwa at saya. Lina't makinig at manood sa tambalan nila Kuya Ruelso at Kuya Ricky Sung dito sa Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay tid sa inyo ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation. Tob, the overall vanity for colored hair. Moto Tires, to pursue tire excellence. At ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal. Ako po'y karaniwang tao lamang. Magandang araw, Pilipinas! Kami po ang nasa programang Double R sa Radyo Bandido dito sa makasaysayang himpilang sa radyo sa Pilipinas, ang DZRJ 8:10 a.m. Good morning, Kuya Ruel. Naka-pink ka ba? Pink ba nakikita natin sa Oo nga, medyo screen? pink yan. Pink ba yan? Dati red Kasi eksaktong birthday ko yun eh. natapos na birthday mo. So, Tapos, papin pumupas na. Ganun ba? Pakupas na. Pakupas na. Oo. Kailangan natin na medyo magsaya dahil daming problema no? Oo, sa dami ng problema. May droga, may virus. Oo. Hindi pa virus yung Kuya Ruel. Mamaya, di ba? Sa India ba originated pa, no? Oo. At, pero may good news naman. Ito yung good news nga sa Executive Order number 41 ng Malacanang na nagsasabing prohibiting the collection of pass-through fees on national roads and urging local government units to suspend the collection of any form of fees upon all types of vehicles transporting goods under section 153 or 155 of Republic Act number 7160 of the Local Government Code of 1991. In short, wala muna silang koleksyon. Ang tanong ko yan, sa Maynila, may tinatawag na, sabi mo nga, ano ba yung travel, Parang travel pass na 1.5 monthly. Kung yung delivery truck mo, walang travel pass, huli ka. Oo. Yung ba, kasama yan, sa tingin mo, Kuya Ruel? Siguro kasama kasi sabi Ayan. any fees eh. Diba? Yung hindi kasama rito, sa bulsa yun. Oo, so we will have peace of mind. Any peace. Pero naalala ko, Kuya Ruel, tayo nagsuswestyon na. Ikaw, particular, di ba, na pag mga delivery, mga agri-products o anything goods, dapat libre sa toll fee. Di ba? Oo nga, di ba? Yan, tagal ko na sinasabi yan eh. Sabi, mga Nakinig necessity sa'yo. yan Nakinig eh. sa'yo ngayon ng Pangulo. Nakinig ba? Baka kunin na akong Baka talaga, loyalista. Hindi, kasi Diba matagal na natin sinasabi yan, bakit yung mga nagde-deliver ng bigas, gulay, Ah. ibe-burden mo ng mga fees na halos hirap na nga sila. Alam mo, hindi lang yung fees na yan, pati parking. Minsan, pag nakita ng truck, 300, isipin mo kung everyday. Dapat isama na rin yan. Oo, dapat isama. Isipin mo, diba? hindi. Actually, sana, okay lang sila sumingil lang. Sana minimal. Na hindi masyadong Kasi ipapasa rin sa mga consumers yan, di ba? Isipin mo kung ikaw araw-araw di-deliver ka sa palengke. 300 isang truck. Magkano isang buwan yun? 30 times 300, that's 36,000. Ang laki pala. Oo, laki. Isipin mo, ilang truck yan. Tapos ang tinda mo, Tapos sitaw gusto lang. mo, Sitaw lang ang tinda mo. Oo, tapos gusto mo, bumaba yung presyo. Di ba? Huwag nyo bigay yung mga ganun na... Baka nakikinig si Pangulong Bongbong, BBM, sa Radyo Bandido. Oo, lagi. Napakinggan ka, Kuya Ruel. Hindi, kasi di ba, para gumanda economy, yung mga nagnenegosyo legal na talagang di-deliver, nagpa-follow ng mga rules, ng mga nagbabayad ng tax. Huwag mo na pa i-burden. Kaya minsan, sa sobrang hirap ng nagre-resort
resort sila into sometimes illegal. And then sometimes, doon talaga ipapatong din sa mga Papatong niya. consumers. Isipin mo, 36,000 every isang buwan. Para kang umupa ng, di ba? So, Iba pa yung kay Eddie tsaka kay Pati, di ba? oo. Tapos ang dami pang mga toll fees, di ba? Oh. Kaya, kung gusto niyo bumaba, sa bagay, mahirapan na tayong ibabayan. Pero, at least hindi natataas. Ang hirap lahat. So, kaya nga, yun ang poll question diba? natin. Ang poll question natin, at sa atin, siyempre, ng Boto Tires. Ang question natin ng Boto Tires is, ano ba, kayo ba, sagot ba itong Executive Order number 41 ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. para maibsan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa merkado? Abay, mag-komento na kayo, ang reaksyon. Dahil ang Boto Tires, magandang gulong yan. It's German technology. Oo, hindi. Tsaka siyempre, pagka mura siya, tsaka matibay, di ba, additional savings yun sa mga deliveries. O kaya yung, Diba? imbis na sa tanong natin, yung reaksyon at mananalo sila ng load, gulong na lang kaya. Pagulo. Gulong na lang. O mananalo, gulong, bit ng winners yung gulong no? Oo. Lalo yung gulong ng truck. Ba, maganda yung gulong ng truck na ng Boto Tires. Boto Tires, Gulong na pangmalakasan talaga. Mhm. Yan ang Boto Tires. To pursue tire excellence. Ayun Yan, pala yun. yun pala yun. O, tsaka, Kuya Ruel, mamaya meron tayong panauhin dito sa ating studio, dito sa RJ Ventures, dito sa Makati Avenue. Si Jay Inage, si Reverend Jay Inage, ay isa siyang advocacy ng baybayin. Alam mo, baybayin, Kuya Ruel? Sa English yan, parang to spell out Parang silabicate ba? Parang gano'n? Hindi, baybayin ay yung original na wikang panulat natin Kung may wikang pambasa, yung pananalita, ay meron ding wikang panulat dapat na originated daw talaga dito sa ating bansa na matagal na nalipasan. Dapat paigtingin daw natin. Kaya ito yung Baybayin Buhay Baybayin Incorporated, ito yung grupong na nagsusulong na palakasin ng wikang panulat natin. Kasi kung instead of nakita natin sa, 'di ba, sa mga signages pa, Pedsing, Chinese 'yun di ba? Oo nga, no? Oh, 'di ba? Tawiran lang naman 'yung sabihin. Ano hindi ibig sabihin ng Chinese. Pedsing? Pedestrian crossing. Okay. So, in Tawiran short, lang sa Tagalog. Pwede namang sa atin, dapat yung signages, may wika talaga na panulat natin na katumbas nun. Na subtitled, kumbaga nun. So, paano mo ibayabayin yung pedsing, pedestrian crossing? Hindi, kaya nga, alamin natin kay Jay Nag kasi salita to, Kuya Ruel, salita to na very educational sa mga, at aaralin din pala to ng mga nasa elementarya. At nagsusulong to sa Kongreso na magkaroon ng isang national law para Ito yung dyan. dapat no? Pero Ito. bakit, ngayon uso yung Yossi, di ba? Yan na. Yossi. Pero yung masaling kantong sumisikat, hindi dapat ito yung ituro, di ba? Hindi, yan naman sa wikang. Hindi, ang language naman talagang evolution Kumbaga, nag-evolve. Oo. So, maraming mga bagay na salita dati hindi natin naririnig. Pinausap pa nga ni Mayor Isko Moreno, di ba? Yung Pabaliktad, oo. Kaya Yorme, Mayor. So, nag-evolve naman ng long. Pero ito, panulat Yung pagsusulat, Kuya Ruel, na parang steno style. Pero ito yung originated natin. Original na Pilipino na wikang panulat na nalipasan ng panahon na dapat balikan para nagbabalik ng pagiging Pilipino natin yan. Mamaya si Jay Nage magiging panuhin na. At sa mga gustong matuto ng baybayin, abangan nyo maya-maya sa ating mamayang after the break ay magiging guest natin siya rito. Anyway, Kuya Roy, basahin natin itong mga piling-piling balita nitong nagdaang linggo. So, ito na nga, ikinatuwa ng publiko ang nilabas na Executive Order number 41 ng Malacanang na nagsasaad ng pagsuspindi ng paniningil sa anumang toll fees sa mga delivery goods na nagtatransport ng mga agri-products sa pamilihan. Ayon sa mga consumers group, makakatulong ito upang makabawas ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa merkado. Kinumprima ng DFA na nakulong si dating PNP Chief Rodolfo Asurin Jr. matapos sa pigilan ng mga immigrations
immigration authorities ilang oras matapos lumapag sa Langley Airport sa Canada. Nabunyag ito sa pagdinig sa budget hearing ng departamento sa Kamara. Isinisisi naman ni Azurin ang nangyari sa kanya kay Lieutenant General Robel Sermonia na kanyang bilas. Ayon pa kay Azurin, tinutukoy ang lahat ng naganap na pangyari sa kanya kay Sermonia na ngayon ay number 2 sa PNP at kasalukuyang Chief for Administration. Sa press conference kahapon, itinanggi ni Sermonia na may kinalaman siya sa pangyari. Anya, maaring miscommunication ang nangyari. Anya, niya ito magagawa sa kanyang mista at magkaklase sa PMA Class 1989. Bilas pala sila, Sermonia at Azurin. Si Azurin ay dati nating PNP chief. No, na-detain daw dyan sa immigration authorities dyan sa Canada. Bakit kaya? Hindi pinaliwanag Pero ito nabuko nga nung nagkaroon ng budget hearing sa Kamara na totoo pala yung lumalabas na na-detain. 2 days PNP chief ka dati, nakulong ka. Di ba? Medyo malaking controversy. Samantalang inihayag ng Pangulong Bongbong Marcos na isang mental health issue ang pagiging drug dependence. Mental health issue. Taliwas ito sa noong posisyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang mga adik ay mga kriminal na dapat walisin sa lipunan. Malupit Sa isang speech na binasa ni Health Undersecretary Abdullah Dumama Jr. sa Agusan del Sur, kaugnay sa ika-4 na taong anibersaryo ng Department of Health Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center, na isang seryosong usapin ang mental health na karaniwang nararanasan ng mga nalululong sa droga. Biktima sila Sabi nga, di ba, matagal na nakita, save the user, jail the pusher. Paano yun na yung na-confiscate o nahuli sa may... sunugin dapat yun. Nakalusot. Sabi nila na parang joint operation ng BOC, NBI at PDEA. Baka nasa warehouse na. So, ayun ba yung sa Pampanga Mexico, sa Clark ba yan o sa Subic, di ba? Di ba? 4 billion din yun. Nakalusot. Hindi matapos-tapos ang... Dapat bago pa lang makapasok, nahuli na. Sino may kasalanan dyan? Custom. Tanong natin kay Commissioner Rubio. Tama ba? Bakit nakalusot yung mga droga dun sa dapat doon pa lang naharang na. Naharang na. Hindi yung nakalabas na. Nasa warehouse na Nasa warehouse na. Na-deliver na. Na-deliver na rin siguro ang pera. Samantalang 59 days na suspension ang inirekomenda ng National Capital Region Police Office o NCRPO para sa may 20 pulis na kabilang sa sangkot sa pagpatay ng 17 anyos na si Jemboy Baltasar sa Navotas City. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Jean Fajardo, natanggap na ng NCRPO ang report ng Internal Affairs Service o IAS. Nauna nang pinasisibak ang 8 pulis na direktang may kinalaman sa manhunt operation umano sa isang suspect na nasawi sa mistaken identity. Samantalang sinibak na sa pwesto ang hepe ng Malabon Police dahil sa pamamaril ng kanyang tauhan na si Patrolman Senjo del Rosario, miyembro ng Drug Enforcement Unit sa 3 katao sa isang fake drug operation. Alam mo ba yung Diyos sa Malabon? Rookie cup lang Bakit nag-alado siya? Baka na niya siya si Cardo, yung probinsyano ni Coco Martin. Nag-operate ng sarili. Tapos, napatay niya yung 2, sugutay isa, nabuhay yung isa. Drug operation daw to, pero solo niya, nag-drug operation siya. Parang kala niya siya. Dirty Harry. Tagapagligtas siya. Batang pulis pa lang to, Kayang Ruel, Rookie ka pa lang to si Senjo de Rosario. Nalaman na walang coordination mula sa mismong sa station na Drug Enforcement Unit na baka siguro dahil sa mga napapanood naman. Baka na yan. Samantala, kinulong ng Senado ang leader ng kontrobersyal na kulto sa Surigao del Norte, ang Socorro Bahayan Services Incorporated na si J. Rencio Quilarion, nakilala sa katawagang Senyor Aguila. Senyor Aguila pala to. At 3 iba pa matapos i-contempt dahil sa pagsisinungaling. Nainis ang mga senador dahil kahit direkta na silang tuturo ng mga biktima ng forced marriage, child abuse, at iba ba, ay patuloy ang pagtanggi ng mga ito sa akusasyon. Kasama ni Quilarion na matutulog sa basement ng Senado, sina Mamerto Galanida,
Janet Ajok, at Karen Sanico. Oh, siya raw ang Senior Aguila Pero pala. hindi to, na Philippine Eagles. Ba? Hindi naman. Tayo, walang ganun eh. Samantalang matapos ang 10 taon, matatanggap na rin ng isang lotto winner ang kanyang 12.3 million prize mula sa tinayang 642 lotto matapos katigan ng Korte Suprema at baliwalain ang alibay ng PCSO dahil sa lukot at sunog umano ang lotto ticket na ipresenta nito sa ahensya. Sa 17 pahina ng desisyon ni Supreme Court Second Division Associate Justice Joseph Lopez, pinaboran nito ang naunang desisyon ng Balayan, RTC at Court of Appeals na ang the best evidence ay ang mismong winning ticket kahit pa bahagyang nabura ang ilang bahagi nito. Ngunit ayon kay dating PCSO General Manager Ferdinand Rojas II, kahit pa ibigay nila ang premyo na sa COA o Commission Audit pa rin kung i-disallow ang pagbigay ng premyo sa winner. Kakalungkot naman to, may order ng Supreme Court tapos kaibigan natin si Associate Justice Joe Lopez ang ponente nito Kuya Ruel Ayan, Magaling. 2014 pa raw to nangyari 13 Ngayon pa lang naibigay ang may tubo pa to may kasama pa interest. Sana dapat. Oo. Ngayon lang pagkakaitan pa ng COA siguro naman hindi ibigay na yung what is due. Oo. Due to those tao, di ba? Kung nanalo ka magkano na ang halaga nito sa ngayong panahon? Ngayon, Kuya Roy, 12.3 million. Ang baba ng depreciation Oo. peso natin dito. Actually, yung 12.3 million, pambili ko lang ng ano yun. Sa balitang showbiz. Ito ang inaabangan ni Are, balitang showbiz to. Tuluyan ng sinampahan ng kasong kriminal ang bantog na vlogger at content creator na si Tony Fowler dahil sa malalaswanyang music video sa YouTube. Sinampa ng kapisanan ng mga social media broadcaster ng Pilipinas. Meron pala nito Social Media Broadcaster ng Pilipinas Incorporated o KSMBPI ang mga kasong pagdabag sa Article 201 ng Revised Penal Code in a relation sa Cybercrime Prevention Act of 2012 laban sa sexy vlogger. Ang mga naghain ng kaso laban kay Tony Fowler sa Pasay City Prosecutor's Office ay sina Attorney Leo Olarte, Presidente, Attorney Mark Tolentino at Attorney John Castreciones. Dati itong opisyalis ng Duterte administration na siyang KSMBPI Director. Naglabas naman ng official statement si Fowler at sinabi niya, harapin niya at lalabanan ang kasong isinampa laban sa kanya. Iginit niyang walang dapat pumigil sa mga kababaihan kung ano ang suot nila at sasabihin sa publiko. Ayun daw sabi ni Tony Fowler, wala naman daw bastos siguro kailangan may masmasan si Fowler Sumasakit ng banks ko pahingutin siya ng Tiger Bomb, di ba? Tiger Bomb, kaya dagyan mo ng plaster ng katawan mo, baka mabisa ang Tiger Bomb pagdating sa mga kasukasuan, di ba? At ang ointment nila. Yan po ay mabibili nyo sa Mercury Drug nationwide, Tiger Bomb. Yan. Anyway, ang balitang to hatid sa inyo ng Nagformula ako ng capsule. Pero effective po ng King's Herbal Plus Premium. At ito, iisa. Kung anong bisa ng liquid, siya rin bisa ng capsule. Sa King's Herbal Capsule, may laban na tayo. Yes, King's Herbal Supreme Capsule. Yan. Mabibili niya nyo ngayon. Nabubulog ka na, Kuya Roy. Saan na bibili yan? Mercury Drug. Ba, meron na. Dito sa harap natin, Mercury Drug. Meron dito. Kaya tatanong ko nga, mami. Meron na pala sa lahat ng branches ng Mercury Drug. Aba, congratulations. King's Herbal Supreme Capsule kasi King's na Supreme pa Diba? Kaya nga, hari ng herbal. Hari ng herbal. Kaya ako nabubulo. Alam mo bakit? Actually, nakagat ko hindi. Masakit pala. May nakaalala. May nakaalala sa yan. Ang sakit. Hindi mo pinigyan ng pang-birthday mo nung nakaraan. Oo. Dapat mga nagba-birthday, naglilibre. Yan. Marami pala tayong babating nagba-birthday ngayon. Sino? Siyempre, happy birthday kay Cielo Sardea. Kaya, happy birthday kay Pyro Cubs. At siyempre, sa classmate ko, happy birthday kay Wilson C. At siyempre sa aking dalawang kuya, si Kuya JP Portugal at si Kuya Mike Saraga. Since Teacher's Day, di ba? Teacher's Week.
Binabati ko pala ang aking classmate na si Jacqueline Yap Villamora for her 20th year as a model teacher. Yan. Ay, siyempre, batiin ko rin ang aking kapatid. Happy Teacher's Day, Lourdes Sung Alcantara. At siyempre, sa aking Lahat ng pamangkin. teachers. Oo. Dito nga sa Pandi, Bulacan, may paparty pa si Mayor Enrico Roque ng Pandi, Bulacan. Mayor ng Pandi, Bulacan sa mga teacher. No? Kaya nga sabi niya, Happy Teacher's Day daw sa Pinagkwartelan Integrated School at sa school head nilang si Dr. Ana Sonia Nolasco. Ayan, Happy Teacher's Day din sa aking pamangkin si Marjorie Carlos. Yan, siyempre ang talagang ikalawang magulang natin mga guro. Tsaka maraming sakripisyo ang guro. Oo. Bakit? Hindi sila pwedeng umabsent. Pag doktor ka, pwede mo sabihin that doctor is not in. Teachers hindi. Oo, di ba? At saka, maaga pa nagigising yan. Oo. Pag nag-declare ng walang klase, nasa school na yon. Oo. Pero estudyante, pwedeng mo, nasa bahay lang, di ba? Tapos sa pag-uwi pa, gagawa pa ng assignment, di ba? Oo, nakita ko yan. Ang dami lesson sakripisyo. plan, di ba? Tama, Hanggang gabi. Dami sakripisyo. Samantalang iba, pag dating na oras ng 5 o'clock, tapos na, wala, yung mga professional, di ba? Kagaya ng doktor, di ba? O di na siya unless na may emergency. Pero ang teachers, talagang 24/7, di ba? Ayan. Kaya nga, mabuhay ang lahat ng guro sa buong Pilipinas at sana yung confidential pa ni Vice President at Deputy Secretary Sara Duterte, ibigay mo na lang doon sa mga guro kaysa ibulsa nyo, gamitin nyo. Oh. Kaya congratulations sa Pinagkwartelan Integrated School. Yan. Diyan sa Pandi, Bulacan. Pag kinuha mo yun, siyempre lalagay mo muna sa bulsa bago mo ibibigay. Ganun ba? Okay, Kuya Ray, sabi nga natin, usong-uso ngayon mga sakit, ingat-ingat po kayo, iba ang panahon ngayon di ba? Mayroong bang Nipah virus, Kuya Ray, no, originated from India di ba? Hindi, actually, talagang ang unang original na virus nang galing yan sa Malaysia, kaya Nipah. Oo, yung isang place doon sa Malaysia na Nipah, kaya naging Nipah virus. Medyo kumalat sa India. Hindi naman natin talagang alam na 100%, no. Pero siyempre, kahit pa paano nagre-research tayo, ang Nipah virus medyo delikado siya. Lalo na ang yung pagmamaga ng brain mo, yung encephalitis. Yan. Talaga, maapektuhan doon. At saka yung mga affected ng virus, hindi naman medyo mababa ang chance na mabuhay pag talagang na affected ka na. So nakakabahala pala yan. Kaya nga inaanunsyo rin ng Department of Health na magsuot din ng face mask lalo na sa mga crowded, sabi niya nga Kaya wag yung ikompromiso, magkano na naman face mask, pero dapat yung face mask yun medyo hindi yung 10 piso lang dapat yung hindi manipis. Yung talagang may proteksyon kayo, di ba? Kasi kumalat yung mga basta may lang, makabili lang, di ba? Parang wala na rin kwenta, parang masyadong manipis, di ba? Kaya dapat yung mga ayos naman na face mask na hindi makukompromiso yung kalusugan. Ingat-ingat. Uso talagang sakit ngayon, mga panahon, ubo, sipon at lagnat. Yan. Siyempre, minsan mamaya kita mo uulan, mamaya araw, di ba? Buti nga ngayon, araw na to, maliwas, pero kanina umaga, pagising natin, Kuya Ruel, di ba? Ulan, malakas ang ulan. Anyway, sa ating mga reaksyon, Kuya Ruel, dun sa ating tanong na sa tingin nyo ba makakatulong o sagot ba itong ginawa ng Executive Order number 41 na pagsuspinde sa mga toll fees ng mga delivery goods sa ating merkado? Ano bang reaksyon sa ating live dyan, Kuya Ruel, dahil hindi pa mababasa itong baga ng... ang sa live, sabi ni... Les Banal, good morning po kay Irene Taiwan. Good binate morning sa tao, dalawa. Tao binate, Kay Jason Abalencia, hindi naman totally sagot sa pagbaba ng mga agri-products, kundi kahit papano, baba rin bahagya ang mga presyo.
Yan. Sabi ni Ma'am Irene, bigyan ng pagkataon ng mga patas na negosyante para maraming sumunod at may tama naman ang mindset ng mga gustong magnegosyo. Oo. Tama. Ito kay Romel Kayabyab, kahit paano ay makakatulong kaunti pati sa korupsyon. Sabi ni Anyo, corruption, ha? kasi yung iba, singil lang singil di ba? Kay Anyong, good morning po mga sir. Kay Sang Gabriel, kay LB Trabado, apat na sikat. Oh. Tamang tawiran. Tamang magandang umaga po, Ginoong Ruel at Ginoo daw tayo. Ginoo pa. Oo. Sabi ni Egi Ben, good is watching. And Karen Sagum, pa-shout out. Kay Josa Mora, good morning po sa Ricky and Ruel. At siyempre ito si Ma'am Marlene Crag. Good morning, idols. Ano natin, viewer talaga natin si Marie. Oo nga. Anyway, doon sa sinabi nating di ba, paano nga nakalusod yung droga sa sa custom, Kuya Ruel, no? So, ang daming droga. Itong nakaraan din may nakalusot. Although dito pa lang naman sa Paliparan may mag-ina, Singaporean. Oo, na 79 na halaga, 79 million na halaga ng cocaine naman to. Mag-ina pa to, ha? Mag-ina. Parang hirap kayang sigmurahin mo mag-ina, no? Para kayo makukulong. Tapos droga yung yun. Singaporean to eh. Kung sa Singapore binibitay, 'di ba? May mga Pilipina tayong dito kaya hindi man wala naman tayong bitay kaya siguro nakakalusot sila, So, ang daming okay yung ganoon, Kuya Roy, 'di ba? Na sa doon naiya pa lang nasabat na, 'di ba? Nasabat na. Ano ba nangyari dito sa sa 3.5 o 4 billion na halaga ng shabu na nakalabas dun sa custom? Warehouse ba yun ni Raid? Sa warehouse? Allegedly sa warehouse na kumbaga nakalabas na talaga sa sa custom, no, sa pantalan. Tsaka lang ni Raid. Excuse me. Paano pa kaya kung kumalat to sa merkado? Diba? Sakit na naman ang ulo maubos-ubos, natin, no? Pero sabi nga ng Pangulong Bongbong Marcos, Kuya Ruel, ang iyong sinabi niyang yung mga drug dependence, may tuturing na mental health issue yan. Hindi siya may tuturing na salot sa lipunan. May problema lang, kaya nagdodroga. So, dapat rehabilitation. Taliwas to do sa programa ng Pangulong Rodrigo Duterte noon, lahat, walisin wipe out no? Di ba? Kaya nga, taga natin nakikita daw, save the user, Jay the pusher. Hindi naman talaga magdodroga yan dahil basta gusto lang niya, di ba? Kasi parang yung pagka user ka, sa bandang huli magiging seller ka na rin. Oo, diba? Kaya nga Kasi kailangan mo bumenta para makagamit. Tama. Kaya nga dapat siguro unahin mo na yung kung ugatin yung problema ng pagiging drug addict nila. Yung sa reaksyon natin sa iba pang sa ating tanong na sagot ba ang EO number 41 na pagsuspinde sa toll fees, sabing kay ni Charles Yu, yes, even in a small way. Tama naman. Bakit? Sa maliit na para na to, malaking tulong na to, lalo na sa mga negosyante. No, kasi kung papasok ka, kasi may sa mga ibang provinces or ibang municipalities. Pag pumasok ka, pwede ka nga wala kang sticker. Di hinuli ka. Sasabihin sa'yo, doon na bumili ka. So doon sa mismong traffic enforcer, bibili mo na yung ticket, sticker ilalagay mo para makapasok ka doon sa lungsod ng something. Para exempted ka? 1,800 ata, 1,500 to 1,800. May mga ganun no? Yearly. Meron na tayong road tax. may road tax Ba't ba? Diba? Oo nga, dapat alisin na tong mga ganito. Kaya tingnan mo, pagka nag-register ka ng sasakyan, iba ang truck. Mas mahal. Mas mahal. Iba ang kotse, mas mura kasi mas pahirap lahat no? Pahirap. Kaya lahat iba-burden mo sa negosyante. Kawawa naman pagdating ng mga sakuna. Negosyante lalapitan nyo to donate to something. Ang sakit sa sakit sa banks buti na lang wala ako. So, baka nakikinig naman ng idol mong si BBM, Kuya Ruel, alisin na tong mga dahil may road users tax na, di ba? No, bakit may mga ordinance tax pa kagaya sa Maynila, may travel tax pa, di ba? Pag wala ka nun,
Huliin kayo, mga Huling ka. delivery goods. Actually, ano yun eh, dapat ang tawag doon, element of surprise. Element of surprise. Bakit? Ah. Pag deliver mo, huling ka, bakit sir? May violation po ako. Wala. Wala kang sticker eh. Di ba? Kung ilagay mo na lang yan sa isang, pag nag-register ka ng truck, for example, 7,000. Di ba? Yung register mo yung masakyan, di ba? Yung truck. May smoke belching na bayad ka, bla bla bla. Dagdag mo na lang doon para isang bayaran, alam ng negosyante na ito yung babayaran niya. Hindi yung every kibot, may kami, yung nagde-deliver pag-uwi $300 kulang. Kasi bawat parking, 50 pesos. So, dapat yung driver, maraming pera sa bulsa. Oo, kaya ang hirap, di ba? Oo nga, no. Medyo mainit yung usapin mo. Dapat magpahangin ka muna ng Sopetec, Kuya Ruel. Sopetec Appliances. Sabi nga ng Sopetec Appliances, quality beyond limitation. Ako ba sabihin nyo lang doon sa pupuntahan yung mga tindahan eh. Sabi, meron ba kayo Sopetec? Yan. Mura na, di kalidad pa. Yan ang Sopetec Appliances. Okay, mga kadobol, sa ating pagbabalik, magiging panawin natin yung mga interesado dyan sa baybayin. Ano ba yung baybayin? Marami pa talagang hindi nakakaalam ng baybayin. Sabi, baybay, di ba? To spell out, baybayin mo. Pag iba naman sa ibang lingwahe. Magiging panawin natin si Mr. J. Inage, isang baybayin advocate dito sa usaping ito. Okay, magbabalik ko kami. Wag ho kayong aalis. Maraming hamon ang dumadating sa buhay natin ngayon. Ngunit, may nararamdaman tayong pag-asa, liwanag, dahil ang salita ng Diyos ay buhay ng buhay. Kaya dito, sa programa ng Power to Unite with Elvira, together with our co-host si Padre Mike Garcia ng Kongregasyon of the Blessed Sacrament, bibigyan namin kayo ng magandang inspirasyon, magandang reflection. Bakit kailangan natin ang Diyos sa buhay natin? At bakit ang role yun ng Espiritu Santo ay napakalakas sa panahon na ngayon? Dahil po, nakikita natin ang kanyang kamay ay gumagalaw at binibigyan tayo ng isang malaking pag-asa. Kaya dito, sa programa na ito, Padre Mike, saan natin ito mapapanood? At saan natin ito mapapakinggan? Mapapakinggan po ito every Saturday, 5 to 6:30 on Radio Bandido TV, simulcast on DZRJ 810 AM, on Sky Cable Channel 224, digital boxes, and on free-to-air TV, facebook.com/DCRJ 810 AM, and our official YouTube channel. At dito natin makikita the power of social media. At ang Radyo Bandido ay isa sa mga malaking contribution. Kaya manood po kayo, makinig po kayo, hindi po kayo mawawalan ng pag-asa. Kaya be enlightened, be motivated, and be inspired with the program Power to Unite with Elvira dito po sa DCRJ 810 AM Radyo Bandido. Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na samahan kami sa aming palatuntunang pulso ng sambayanan na sumasahing papawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 7:30 ng umaga, dito po sa Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. At sa bayan din po kaming napapanood sa Sky Cable, Channel 224, sa facebook.com/DZRJ 810 AM. At maaari din po kayong mag-subscribe. Ito po ay inyong i-like, pindutin ang bell, at kung maaari po, ito ay inyong i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala dito po sa loob at sa labas ng bansa. Marami pong salamat. Jimmy Murato po sa inyong pambansang palatuntunang Tsa-Tsahin Mo Baby. Napapakinggan sa DZRJ 810 AM, 4 to 5 PM, Monday to Friday. Napapanood sa Sky Cable Channel 224, Kaway-Kaway, TV Plus Boxes, Kita Kits, at sa YouTube channel ng DZRJ.
sa Facebook page ng DZRJ. Salamat po. See ya! Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako sa aking programang Kakampi. Gabi-gabi po yan. Dito lamang po yan sa DZRJ 8:10 AM, ang nag-iisang Radyo Bandido. Sabayan din niyo po itong mapapanood sa aming Radyo Bandido TV at syempre sa Sky Cable 224 at sa aming digital boxes at free-to-air TV. At syempre, kasama po dyan ang facebook.com, DZRJ 8:10 AM at ang official YouTube channel. Samahan niyo po ako gabi-gabi at sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama. Double R is now at Radio Bandido, an informative program that tackles all issues concerning all walks of life, delivering hottest issues and events, with health consultations on air and a lot more, with your host veteran newsman Ricky Sunga and master entrepreneur Ruel So. Double R sa Radio Bandido every Saturday from 10 to 11 a.m. You can catch Double R on DZRJ 8:10 a.m., Radio Bandido TV Channel 224, TV Plus boxes, and streaming live on Facebook/DZRJ 8:10 a.m. and YouTube channel DZRJ 8:10 a.m. Radio Bandido. Nagbabalik ang Double R sa Radyo Bandido. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sopitec Appliances, Boto Tires, Taupe Colored Hair at ng King's Herbal Supreme Capsule. Ako po'y karaniwang tao lamang. 36 minutes, makalipas ang ikasampu ng umaga, ang oras natin sa inyo ng BTS. Ayan po, ang BTS, nakikita ba siya? Ang BTS, ayan ang forma ng BTS sa 100% Hindi photo ka bang niya. member ng BTS? Ayan, ang BTS blue top shirt. Sabihin nyo lang, may BTS ba kayo? Ayan, para pag suot kayo, para kayong K-pop yan. Oo, tsaka maganda kasi yung pagkaputi niya maganda talaga. Ayan, lalo na kung madadayo kayo sa Baclaran at sa Divisoria, ang dami yung BTS shirt na yan. Yun lang, mura-mura na, kwalidad pa. 100% cotton. Yan, hindi yan 99%. Hindi, nakakasipsip na pawis yan, importante sa damit eh. Okay. Okay, kasama na natin ngayon Kuya Ruel, si Mr. J. Inage. Tama ba? Jose Jaime. Jose Jaime Inage. Pero J. Hinage na lang po. Yes. Siya ay advocacy ng baybayin. Alam mo ba yung baybayin, Kuya Ruel? Malalaman natin yan kay J. Hinage. Okay, good morning, Sir J. Kamusta na? Maraming salamat. Mabuti naman. Ako ang founding chairman ng Baybayin Buhay Incorporated, isang advocacy group na nagsusulong at nagbubuhay, nagbabalik ng ating wikang pasulat. Wikang pasulat, hindi wikang pambansa. Kasi wikang pambansa pa rin, ang problema kulang eh. Kalahati eh. Sabi ni President Quezon noong 1939, kailangan natin magkaroon ng pambansang wika. Okay. Ang problema, Pilipino yun. Ang problema, ang wika ay dalawang bahagi. Isang pasalita, yun yung 50%. Pero isang pasulat. So for example, kung English, ang sulat mo alphabet. Okay. Noong panahon ng Kastila, ang salita natin, Kastila, ang gamit natin, Roman Latinized alphabet. Kaya lang tayo nag-alphabet dahil after ng Kastila, alam natin history, 333 years, then 50 years sa US, alphabet pa rin tayo. English naman. Nung pumalit si Quezon, 1939, sabi niya, magkaroon tayo ng wikang pambansa. Kaya siyang ama ng wikang pambansang pasalita. Pasalita? Spoken language. Meron bang ama ng wikang panulat? Wala pa. Meron. Baka si Sir J. Inage nasa pala. harapan nyo. Pero ang totoo, ang talagang kinukonsider ko na ama ng wikang pasulat ay si Dr. Jose Rizal. Bakit? Kasi si Dr. Jose Rizal ang nagbalik sa kamalayan ng mga Pilipino ng baybayin. Pero patago pa rin. Kasi nung panahon ni Rizal,
mas maraming nakakaalam na Kastila sa baybayin kaysa mga Pilipino. Teka muna, Sir Jay Nagi, kasi baka yung mga hindi talaga masyado aware dito. Ano ba ang baybayin? Yan. Ang baybayin ay ating wikang pasulat. Kaya babalik tayo doon, no? Okay. Siyempre, balik tanaw, history, 1521. 1521, taga doon, panahon ni Magellan yun, ah. Kaya nga, doon dumating ang Kastila. Aha. Pero pagdating lang, kaya tawag dito, pre-colonial or pre-Spanish writing system. Okay. Maliwanag, writing system. Writing system. So, dumating sila, naabutan nila ito. Pagdating nila, kailangan lang aralin. Siyempre, ang colonizer, you need to learn the culture, you need to learn the tradition, yung oral language, saka spoken and written. Okay. So, hindi nila mai-share kagad yung kanilang Spanish as spoken and yung kanilang writing as Roman Latinized. Aha. Inaral nila to for 72 years. 72 years, ha? 72 years, hanggang 100 years bago nila patayin ng baybayin. So timeline, 1521, naglabas sila ng kauna-unahang manual ng tawag na Catechism Doctrina Christiana, 1593. 1593. Ito ay nasa Amerika, sa Library of Congress, pinuntahan ko siya sa Washington DC noong October 20. Ganyan kayo ka-advocacy, ha? Yes. Pinuntahan nyo pa, ha? Sabi ko kay Vice Mayor, kukunin natin Vice Mayor Eusebio yan, ng Manila. ng Manila, dahil meron tayong batas ngayon doon. Si Vice Mayor Eusebio, nagsulong yan sa Kamara, tama ba? Yes, siyang nagsulong after ni Batawil. Ni Then ngayon, Gerald si Batawil. Congressman Yeda Romualdez, at na ngayon ay nasa Senado na kay Senator Bong Revilla. Dapat na maging national law na to. Dapat, ang talagang pinaka-spirit ng law is national script of the Philippines. Script of the Kasi di ba Philippines. meron tayong national language. Language, meron, Pero hindi nila sinasabing spoken yun Dahil akala nila automatic alphabet. Aha. Pero walang batas na nagsasabi ng alphabet ay ating national script. Aha. Now, lumabas tong baybayin, unti-unti. So, 1593, 1621, pinatay ng mga Kastila si baybayin. Bakit pinatay? Bukod sa Kasi tao, pinalitan pinatay na nila. Pinalitan na nila ng spoken Spanish. Pinalitan na nila ng sulat, Roman Latinized alphabet. Gusto nila mga Pilipino So, mag-follow noong sa kanila. 1593, inadapt pa nila yung sulat. Aha. Okay? Pero, nung 1621, pinatay na nila. Okay? Kailan nabuhay? 1621? 1884, si Jose Rizal. 1884, panahon ni Jose Nung si Rizal Rizal, yan, pinakita nila Tabera, no, kanyang mga kaibigan, yung ating mga script. Walang reference si Rizal, pero ang tawag ni Rizal ay matandang sulat Tagala. Matandang sulat. Sulat Tagala. Tagala. Kaya di ba meron siyang tula na ina-attribute sa kanya yung sa aking mga kabata? 1869. Okay. 8 years old pa lang daw si Rizal. Ang galing na sumulat ng tula. Okay, kahit hindi siya author noon, inattribute lang sa kanya. Pero ano yung tula na ginagamit natin? Yung pangatlong paragraph. Ang hindi marunong magmahal sa kanyang salita. Spoken. Hindi ba sariling wika, ha? Salita. Hindi kaya nga dun, pag hindi mo Okay. pinuntahan yung source, maliligaw ka Yeah. Ang in-specify doon salita, spoken. Kasi ang spoken, katulad ngayon, auditory. Inimbitahan ako ni Sir Joel Reyesabel, 2011. Radyo. Buwan ng wika. Sabi ko, Sir Joel, mahirapan ako magturo ng baybayin, mag-explain sa radyo kasi ang baybayin ay visual. Kaya may pinapakita kayo sa amin dito. Yes, ito. Visual kasi dapat makita Yung ngayon, A, pag ganun yung A. Oh. Diba? Oh. Ngayon, Nakita ba? in-interview naman ulit ako ni sino to? Si Susan Enriquez. Okay. Baybayin. Pero sabi niya, radyo na, TV pa. So kaya mga kami, kababayan, radyo na, TV pa rin, ha? Kaya nga, ngayon, radyo na, naririnig na. Kasi pag sinabi kong A, ang isusulat mo Oo. Pag sinabi kong ba, B ang susulat mo Imbis na ito ang isulat nila. Yes, itong character na to, meron tayong vowel at saka consonant. Aha. So, ang alam ng Pilipino, okay, nagsalita ka ng Filipino, Tagalog, ang sulat mo, alphabet, mali. Itong pamangkin ko, ginising yung anak niya. Kasi nga- matututo raw dito sa ngayong programa kasi natin. ang sulat natin ay Baka may assignment nila sa salita natin. Kunyari, nagsalita ako ng Hapon. Susulat ako ng hiragana, katakana, kanji. Aha. Kung ako'y nagsalita ng Korean, Korean. susulat ako ng Hangul. Kung ako isang Indian, sasalita ako ng Indian language, susulat ako ng Sanskrit. Hindi, Northern Script. Script, pag Pilipino? Pag Pilipino? Pag Pilipino, baybayin. Ngayon, sabi nila, ito na yung regionalistic. Okay. Sa sabi India nila, raw yan. ayaw nila yung term na baybayin na nandun sa
sa Vocabulario de la Lengua Tagala, 1613. Nandiyan, 1613, Artifax, oo, no? oo. 1613. Dinefine yung baybayin ng mga Kastila. De la Lengua Tagala, de la letra. Tapos ginamit sa pangungusap. Alam ba di ba pag nagde-define ka ng isang word, merong use in a sentence? Okay. Para malaman mo, parang baybayin. 3 ibig sabihin eh. Baybayin, shore. Si shore, baybayin yun. Yung lakaran mo, baybayin. Baybayin, binaybay Pero ko na to. baybayin, To spell out. Syllabicate, spell out. To spell out. Ngayon, ginamit sa pangungusap. Alam bang nakalagay sa pangungusap? Sa dictionary 1630 na hindi nakita ni Rizal? Ano yan? Maalam ka bang sumulat ng inyong baybayin? So, ang definition ng baybayin ay sulat. Kaya nga, Sinulat maalam pa ka bang sumulat? ni Rizal, ganito ba ang mga forma nung during that time? Yes! Ganyan talaga. Kaya nga yung una, tignan Hindi nyo, siya yung Spanish, Doktrina Kristiyana, ayan no, yung nasa harapan, no? Tama. Di ba? 1593. 1593. Ngayon, ayan, nandiyan sa screen natin, yung nasa right side, yun yung Doktrina Kristiyana. O ngayon, ano yung huling part ng tula ni Rizal? Ano yun? Sabi niya, Huling paalam ang yan, ating salita, salita na naman. Kasi tatandaan natin, wikang pasalita, spoken language. Wikang pasulat, written language. Written language. Sabi ni Rizal dun sa last part ng sa aking mga kabata, ang ating salita ay huwad din sa iba na may alpabeto at sariling letra na kaya'y nawalay dinatnan ng sigwa sa dakong una. Ang lalim, di ba? Ang sinasabi niya, yung salita natin, katulad din sa iba. Spanish, Chinese, di ba? Pero may sarili tayong letra na ang tawag lang ni Rizal at that time, matandang sulat Tagala. Namatay ulit dahil namatay si Rizal. Kailan ulit nabuhay? 1914. Kasi may isang 1914. professor na ang pangalan, Professor Paul Rodriguez Versosa, nagpunta sa New York para sa isang linguistic conference, nag-research siya sa New York Library, at doon niya nakita yung sulat na naman natin. Wala na naman siyang tawag. Wala siyang And tawag. na-research niya yung iba't ibang writing system sa daigdig. Ah. Yung Arabic, ang tawag doon, alif ba. Yun yung ABC. Aha. Alif ba. Sa Hebrew, ang tawag, alif bet. Sabi niya, ang sulat natin, Alibata. alibata. Tama yun. Tama na mali. Ibig sabihin, nag-coin word siya eh. Si Rizal, ang tawag niya, matandang sulat Tagala. Si Versosa, ang tawag niya, alibata. Pero ang totoo, sabi ng dictionary, siyempre may law tayo of first mention eh. Saan ba na una nabanggit? Saan ba yung source? Eh dito sa dictionary, 1613. Baybayin. Baybayin talaga. Okay, so bakit hindi ito tinuturo sa ating mga eskwelahan, paaralan, Mr. Enage? Pasensya na po sa term na gagamitin ko ha. Sige. Alipin kasi tayo ng Alipin alphabet. pa rin tayo. Alipin tayo ng alphabet at ng English language. We are colonized. Nag-celebrate tayo ng June 12. Independence Pero Day. hindi talaga tayo malaya. Iko-quote ko yung kinote ni Rizal in English, nandun nakaukit sa marmol sa Central Library ng UST. Anong quote niya? While a people preserve its language, it preserves the marks of liberty. English Tagalogin natin. Ang isang bayan o isang bansa na nag-iingat ng kanyang wika, taglay niya ang tanda ng kalayaan. Question, malaya ba tayo? Punta ka lang dito sa Makati Avenue eh. May Chinese restaurant, may Japanese restaurant, may Korean restaurant, pero nakasulat sa script nila. Walang subtitle Nakakita ka yun. ba ng Pilipino na nakasulat sa Pilipina? Wala. Bakit? Kahit na hindi na tayo dalo, yung mga signages, di ba? May fencing pa nga eh. Yun Di ang ba? sinasabi ko. Ano yun? Willing tayong i-adapt yung foreign language, spoken and written, pero ayaw natin dun sa sariling atin. Bakit? Kasi colonized tayo. Alipin tayo ng ating mga mananakop. Hindi kaya, sir, isa sa factor is conveniency. Yung Pwedeng ganon. Pero asa ng identity? Asa ng pagiging Pilipino natin? So, yung conveniency, di ba katamaran yun? Di ba? Kaya mo na, Sir Renan, nakakagulo yung word eh. Ano na? Convenience dahil madali. Question, nung nag-aral ba tayo ng alphabet, madali? Mahirap din. Kailan tayo nagsimula mag-aral ng alphabet at magbasa ng English? Di ba elementary? Kung ituturo ba ang baybayin sa elementary, sa tingin mo, sa next generation, magbabaybayin na lahat?
Siyempre. Oh. Okay, yun sinasabi ko. Ba't di binabalik sa ano? Ikaw Teka tatanungin muna, Sir Jay, nakakagutom yan. Mag-omas kay chicken muna tayo. Sa mga gusto umorder dyan, pwede. Baka umorder si Sir Jay dyan. Pwede kayo. Sabi nga nila, pwede rin mag-franchise daw. Sabi niya, let us help you find success in the food business. 10:48 na po. Ang oras ay hatid sa inyo ng omas kay chicken yan. Okay. Bakit hindi rin ibabalik? Last na to. Sa pera natin, ito 2012, ito malupit ito eh. Okay. Lahat ng tao mahawak ng pera kahit bata. Pero alam ba nila na may baybayin itong new generation? Asan ang baybayin dyan? Pag tinignan mo sa harap, ang tawag ng Bangko Sentral, overs. Overs, Front yun. Okay. Sa likod, reverse. Reverse. Okay? Term ng ng bangko di ba? Pero makikita mo yung design, tignan nyo sa nasa lower, depende kung saan ka na, lower right. Okay. Pag nakaharap ka, di ba? Kalahati lang. Uh-huh. Sa likod, sa lower left, sa upper left, na kalahati lang. Bakit kalahati? Kasi kailangan mo siyang tignan sa liwanag. Parang security picture yan. Security picture daw. Sabi ng Central Bank, huwag nating pag-alam yan. Kasi security picture yan. Na nakasulat sa baybayin. Nakasulat sa baybayin. Ang nakalagay, Pilipino. Okay. Pilipino ba? Ba't sa'yo, sandaan sa akin, 50 lang binigyan ng Sir Jay. Hindi, kayo magbibigay sa akin, nilabas nyo. Ito malungkot, yung 1,000 nating bago, tinanggal yung baybayin. Wala na Pati yung tatlong, di ba, pinalitan na, Agila na. Yung si Escoda, si Abad Santos, kasi di ba? Wala na silang trabaho ngayon. Kasi wala na sila sa pera. Ang pumalit na ngayon, Agila. Kasi usuro ngayon ng Agila. Kasi, ang malungkot doon, tinanggal nila yung baybayin doon sa 1,000. Dati mo ba meron? Yung old 1,000. 1,000 Ayan. Buti may bago ka. Ito, nakita ka doon, may Nakakaingit ka naman, parang Ricky. Ngayon. Ikaw may pera eh. Ayan meron. Ito, meron pa yan. Salamat donation. So, nag-guess ba rito? Masaya pala rito, no? Nagdo-donate. Maraming pera. Kasi hindi na tinatanggap to. Yung bagong generation. Ano ang baybayin dyan? Agila na, di ba? Ayun pa rin, no? Same. Lahat ng 50, 20, 50, 100, 200. Nandun lahat. Kaya lang, kailangan tignan mo siya sa liwanag para mabasa mo yung buo salita, Pilipino. Ayun, security picture last niya. Na. Sige. Ito naman, andito na yung passport natin, Agila na. Galing, di ba? Okay, Agila na. passport. Pero pag tinurn mo sa page, andun yung picture ko Pero pag tinurn sa page 3, tas all add pages 3, 5, 7, 9. Lahat mapapansin mo, may sulat baybayin sa gilid. Para ano naman din yan, security picture. Pero hindi isang word. Sa pera, isang word. Ito, isang sentence. Ano nakalagay dyan, Sir Jay? Ito challenge sa ating mga kababayan. Sa iyo, magkakapassport tayo, ang ganda Pero may sulat baybayin. Tapos, hindi mo siya babasahin nakatayo. Patagilid. Kasi nakasulat siya, kailangan landscape. Landscape ang basa. Ngayon, babasahin ko. Basahin nyo, Ito po ay galing sa salin sa English na Proverbs 14:34. Anong laman nun? Ang Proverbs 14:34, kasi pastor ako, kaya alam ko yan Ang righteousness exalts a nation. Ngayon, hindi English ang nilagay. Tagalog. Tinagalog nila, pero nakasulat sa baybayin. Ang Tagalog ng Proverbs 14 or Kawikaan 14:34, ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bayan. Isang word. Tapos inulit-ulit sa bawat ad pages. Question. Bakit na naman ginawang security picture? Ba't na naman nilagay? Anong purpose nun? Convenience. Kung, di ba, pinapahirapan tayong lumabas ngayon sa Pilipinas, ang daming dokumento. Oo nga. Sasabihin ko na sa DPI, huwag na kayong yun silang pahirapan. Lahat na lang ng Pilipino lalabas na may passport. Hindi ka pwedeng labas Pag hindi nila nabasa yung baybayin dyan, huwag niyong palabasin. Ayun. Pwede diba? Meron kayong Pag nakuha Pilipino sa amin ka, ngayon. papasok, may passport ka. Kung tunay na Pilipino yan, Hindi ka rin marunong magbasa, hindi ka papasukin sa bansa. Ibig sabihin, hindi ka Pilipino, di ba? Siyempre. Meron bang makakaligtas sa baybayin? Huli na lang. Ano yan? Kasi kailangan mo pag-aralan, di ba? Di ba sabi natin, binuhay ni Rizal. Kung ang pambansang ama ng wika na pasalita, si Quezon, ang aking pasulat ay si Rizal. Okay. Binuhay niya noong 1886, 1884. Okay. Namatay. Binuhay ulit ni Versosa noong 1914. Okay. Namatay na naman. Namatay si Versosa. Nabuhay ulit siya noong 1970s. Ito na Aba, panahon ni Kuya Ruel yan Panahon ni Kuya, hindi ko may nabutan yan. Hindi tayo nagpa-politics dito. History lang. Ano yan? Ano yan, Kuya Ruel daw? Dahil
mag-eleksyon tayo ngayon, di ba? Oh. Barangay tsaka SK. Oh. Itong logo na to ay legend kasi ang tawag dito, KB. Oh, ito nga yun eh. Ka at tsaka ba. tsaka ba. Bakit ka at tsaka ba? Kasi kabataang barangay. Yan po ang ugat at history ng ating SK. Okay. Buti na lang, kahit paano, Yan ha? ang sinasabi ko. Yan, alam mo na, Kuya Roy. Biglaan eh. Pag ayaw, maraming dahilan. Aha. Pag gusto, maraming paraan. Nagbabaybayin kami through text. Meron bang Nagte-text. application ngayon? Sa Google yan, sa Google. Mamaya ite-text na kita yung baybayin. Kamusta? Naalala ko Kuya muna Rico? yun, Salamat. Sir Jay, ah. Nagta-type na ako sa computer, diretso na baybayin. Kasi may font na siya. Teka, alamin muna uli natin, maraming tatanong. Ang baybay, Tagalog pa rin ho yan, na Yes. sinusulat, panulat lang, na may mga symbols. Ganun ba? Tagalog writing system. Writing Ang problema, yung mga regionalistic mind, ang tawag sa baybayin, Manila imperialist at saka Tagalog centric. Kasi central sa... Kasi mga Tagalog yan eh. Sa Manila ang totoo, lang. lahat ng writing system sa buong Kapuluan ay base sa baybayin. Okay. 1613, di ba? Aha. Ngayon, iba lang ang tawag. Sa Ilocos, ang tawag Korditan. Korditan, oh. Bumaba ka dito sa bahagi ng Pampanga, ang tawag Kulitan. Aha. Pumunta ka sa Mindoro, ang tawag Surat Mangyan. Pumunta ka doon sa Region 5 Bicol, ang tawag Guhit or Basahan. Pumunta ka sa Bisaya, ang tawag Badlit or Surat Binisaya. Pumunta ka ng Mindanao, ang tawag Surat Sug. Pero sa Calabarzon, Mimaropa at sa Katagalugan, ang tawag baybayin. Kasi nga, ang reference natin, base nakasulat 1593 N Manila. Lahat ng binabanggit nyo, sulat pag ganun pa rin, kahit na Lahat yun. sulat lang. Wala tayong binabanggit na salita kasi kahit magbisaya ka, mag-Ilocano ka, Ganito pa pwede rin. mong isulat eh. Ganito pa rin ang Ganyan panula. pa rin. Kasi so, tinatransliterate mo lang eh. parang, Sir J. Reverend, kay Reverend, parang sinisikpay natin na pag nabuo, napalaganap natin dito, napapa-unify natin ang Pilipino. Hindi tayo madidivide kasi isang sulat. Kaya nga sana sa Scarborough Shore o sa ano magsulat tayo ng mga baybayin signage dun eh. Para yung mga Chinese, labanan natin yung mga Chinese signages nila ron. Oo nga, para di na maintindihan yun. Hindi na maintindihan. O ngayon, kukunin nila tayo kasi tayo magta-translate. Tayo magta-translate. Di ba may nagta-translate sa Chinese? Baybayin natin lahat yan. Chinese interpreter to eh. Kaya yun ang sinasabi ko. Ang spoken language, ang tawag translation. Kasi auditory, pandinig. Pero pag writing system, transliteration. Pagsasalin sa sulat. So sa tingin nyo, last na siguro, anong nakapagpapigil ito, hindrance, kung bakit hindi napalaganap itong... Convenience eh. Pero sa ibang term sa Tagalog, katamaran eh. Pangalawa, pagkaalipin. Pagkaalipin sa wikang pabansa, sa alphabet. Wikang English. Di ba? O ngayon, bakit ang DepEd? Welcome sila sa other languages. Yung Spanish, di ba? French. Na nga yung mother tongue natin ngayon. Mother tongue. Ang matindi pa nito, ang Muslim brothers natin, ina-adapt pa nila. Kasi meron silang madrasa, ibig sabihin Islamic Studies madrasa. Meron nga. Pero tinuturo ang Arabic language at Arabic writing. Bakit ang ating Muslim brothers ina-allow na mag-aral ng madrasa dahil Muslim? Paano tayo mga Pilipino? Ilang porsyentong Pilipino sa Muslim na brothers natin? Di dapat i-allow din tayong ituro ang baybayin sa mga kabataan. Ang sinasabi ko rito, wag nating i-deprive ang ating mga kabataan, ang ating next generation sa pagtuturo at sa paggamit ng baybayin. Okay, siguro, Reverend J, magbigay ka ng konting huling salita kasi napakagandang may part to ba? Kasi magkakaroon ng summit, imbitahin yung summit na magaganapin sa Marikina kasi wala tayong oras. Mga kabaybayin, no? Pero kaming gaganapin na third baybayin summit. Third na, pangatlo na to, Pangatlo na, kasi nung una kay Kong Batawil sa Lingayen, Pangasinan. Shoutout kay Kong Batawil. Pangalawa, mayor na to, sa Manila area, kay Kong Yul Serbo. Dahil dito, pero dito na yung ginawa sa Folk Arts Theater. Okay. Kasi hati yan na Maynila at Pasay. Ngayon, pangatlo na to. Pero ngayon, dahil sa taga Marikina ako, dinala ko sa Marikina Convention Center. Kasi katatapos lang ng palarong pambansa. Kailan ba to magaganap? Sa November 28 to 30. So, iniimbita namin kayo kung kayo mga teachers ng Filipino, Araling Panlipunan at MAPE, sa kanila required. Kasi nandun sa kanilang curriculum. Okay. Pero dadaanan mo lang. Hindi mo isusulat, hindi papaliwanag. Gusto natin,
isulat. Ayan, nako. Ituro, gamitin. Ayan ho, maraming salamat. Ako, kulang na kulang tayo ng oras sa Sir Jay, ha? Dahil hanggang 11 na kami. Pero bago dyan, bubuno tayo. Nakasulat din ba sa baybayin? Yes! Meron kaming pa-Gcash at load sa mga viewers natin ngayon. Bubunutin natin. Okay. Sana manalo ko dyan. Yung number ko ba? 0927-937-284. JT Chavez, nalo ka. Si Jerry Angustia, si Nery Carlos, at si pang-apat, si Rene Franz, at pang-lima, si Leonard Lim. Yan. I-direct message nyo na kami sa aming fan page sa Double R sa Radyo Bandido. Kuya Ruel, paalam ka na. Sa lahat ng mga nagkikinig sa amin, no, every Saturday, 10 to 11 a.m., huwag kayo magsasawa. Siguro gawin natin may part 2. Yes! Ay, meron tayong baybaying buhayin, di ba? Baybaying Ang buhayin. DCRJ. Nakikisa. Paano sa ba baybaying yan? buhayin, tapos baybaying buhayin. Isa, Okay. dalawa, tatlo. Ang DCRJ ay nakikisa sa Baybaying baybaying buhayin. Baybaying buhayin. Buhayin. Baybaying buhayin. Baybaying buhayin. Salamat po. Shoutout kay Sir RJ. Nako. Di ba? Okay, maraming pong salamat. Samahan nyo kami sa susunod na Sabado. Bye-bye! Hi, Binis. Good morning! Ang programang ito ay hinitid ng Sopitech Appliances, Quality Beyond Limitation, Tobe, the overall vanity for colored hair, Auto Tires, to pursue tire excellence, at ng King's Herbal Supreme Capsule, ang hari ng herbal.